po, palit-palit lang. Ayan, paalala po, sa isa lang po ang pagpapapicture. Yung bata, huwag kayo pasok. Mga batwa. Yung bata, huwag kayo pasok. Yung may baby. Baka maipit. Huwag po na kayo nandito, ma'am. Palit-palit Kaya lang. nga, isa-isa lang po, isa-isa lang. Isa-isa lang po, isa-isa lang. Huwag matatapos yan. Nauubusin yan. Isa-isa lang po. Isa-isa lang. Walang hangin. Sandali lang, sandali lang. Hinihiling ko lang po ang konting katahimikan. Baka hindi po tayo matapos dito. Ano po? Okay lang po. At gusto nyo mahaba ang usapan, ha? Gusto nyo hanggang hating gabi tayo dito? Huwag ganun natin. Kailangan din natin magpahinga at matulog. Wala po kaming dalang panghapunan. Baka yung mga nasa likod, sigurado pong okay pa mga blood sugar natin, ha? Okay. Alam nyo, layo na po nang narating natin bilang isang lungsod. 2019, una po kami. Babalitaan po natin yan. Paano pa kaya kumpara sa bilyong-bilyong piso? Kaya, mga kaibigan, hindi tayo dapat magulat kung may iilan po na handang gawin ng kahit ano, mailuklok lang sa posisyon. Huwag tayong magulat. Kasi minsan may nakakausap po ako. Parang nagtataka ba na, ba't kaya nila ginagawa yun? Ba't sila gumagastos kaya ng ganyan kalaki? Ba't sila gumagastos ng bilyon para sa posisyon? Ang tanong, ano kayang nakikita nila sa City Hall? Anong akala nilang meron sa LGU o sa pagka-mayor, sa pagkonsehal? Nagagastos sila ng milyon-milyon? Subukan niyo po minsan pag wala kayong magawa, nasa traffic kayo, nasa biyahe kayo, kwentahin ninyo kung magkano na nagagastos nila. Ano kaya yung mga pinamimigay? Siyempre, may mga binibigyan pa sila ng allowance. Diba, pati sa HOA, yung ibang opisyalis, binibigyan po ng allowance. Alam po natin yan, hindi yan sekreto. Billboard, magkano ang billboard? Parang nasyonal yung tinatakbo di ba? Sa C5, kahit hindi nyo kailangan maniwala sa akin, pwede nyo po i-google yung mga sinasabi natin. I-google nyo po kung magkano na ngayon ang billboard sa C5 o sa main road. Wala ka makukuha ang billboard na 100,000 per month lang. Sabi sa akin ng kaibigan ko na nasa industriya na yun, umaabot na daw ng milyon yan. Pero bakit? Ang una nilang pag tinanong nyo sila kung bakit, ang sasabihin nila, ang default ng traditional na politiko, ang trapo, sasabihin nila, bakit? Tumutulong nga ako Ba't kayo magre-reklamo? Tumutulong nga. Yan ang lagi nilang depensa sa sarili nila. Kung bigas yan, kung ano, naiintindihan ko po. Kung tumutulong, sige, tumutulong. Pero dalawang bagay lang po. Una, yung mga ibang nabanggit kanina, billboard, yung mga ibang ano, nakakatulong ba yan sa tao? Hindi naman po. Pangalawa, ang turo sa akin ng magulang ko, pag ikay wala kang hihingin na kapalit kailanman. Pero huwag tayo mag-alala dahil alam niyo kung noong 2019, medyo marami pa sila na gusto tayong bumalik sa lumang kalakaran. 2022, nabawasan, pero nandyan pa rin. 2025, ang totoo, hindi na po sila ganun karami. Simulan ng flood control and drainage master plan ng lungsod ng Pasig. Ilang buwan na po, nagsisimula na po, dati kasi project. Hindi naman konektado yung mga project. So, nakakatulong pa rin, pero bitin. Ang ginagawa natin ngayon, buong Pasig City, sinusukat natin pati yung leveling, paano sila dapat ipagdugtong, kung saan dapat talaga yung mga pumping station, at iba pa. Yan po, ay wala na pong iba. Kundi, alam nyo, senior citizen na rin po siya. At tumutulong rin siya sa komite ng Senior Citizen Affairs po natin sa Sangguniang Panlungsod.
Siya po ay isa rin sa tumulong sa atin para mabuong local senior pension na expansion. Di ko na patatagalin pa. Siya po ay dating residente ng Barangay Santa Lucia na ngayon ay naninirahan sa Barangay San Miguel. Siya po si Buboy Agustin. Number 8 naman sa ating mga balota. Kilala nyo naman po ito. Huwag lang kayo maghanap ng Pichi o Borromeo sa balota, ha. Tinulungan niya tayo para mabuo yung sa benepisyo sa solo parents. Isa tayo sa mga una sa buong bansa na nakapagpatupad ng solo parent allowance. Meron din po siyang panukala na naipasa na rin. Ito po yung sa ito po yung sa social pension para sa mga bedridden natin na kapitbahay. Buo na rin po yan. Ito po ay si Councilor Angelo De Leon. Ang huling para re-election, number 14 sa ating mga balota. Huwag po kayo mag-alala, hindi niya po pinatay si Delilah. Pero tumulong siya para mapadali ang buhay ng mga maliliit na negosyante sa lungsod ng Pasig. Dati, sari-sari store, ang laki ng bayad. Alam niyo, may bisita akong sari-sari store nung konsyal ako, 28,000 ang singil sa kanya sa business permit. Ang ginawa po natin ngayon, basta hindi lumalagpas ng 250,000, libre na ang business permit ng sari-sari store. Pero kailangan magtinda ng iodized salt kasi napaka-importante niyan para sa mga bata. Hindi lang tayo basta nagbibigay ng libre, tinitingnan natin paano makakatulong talaga. Yung sa parangkisa ng mga tricycle, kasama rin natin siya para mailibre rin po ito. At para sa akin, yung pinaka-importante, tumulong siya para mabuksan ang budget ng mga barangay natin sa lungsod ng Pasig. Dati kasi, may ibang bukas na bukas, may ibang medyo masikreto. Sa Committee on Appropriations na siya po ang chairman, ang ginawa po, nakabuklat lahat ng libro. Naka-Facebook live pa nga, ibig sabihin mas maraming nakakakita, yung mga opisyalis, syempre mapipressure ng konti. Mas maayos ang magiging serbisyo. Councilor Maro Martirez. Martirez, hindi po Marites, ha? At kaya nasabi ko kanina, meron din po tayong 3 bagong kasama. Unahin ko na po ang number 10 sa ating mga balota. Dati na po siyang naging chairperson ng National Youth Commission. Bilang chair ng NYC, marami po siyang binabang programa sa Pasig City. Undersecretary nga po siya. Sa totoo, pang-national po ito. Pero gusto niyang tumulong sa kanyang sariling lungsod. Siya po ay taga-Barangay de la Paz. Napakabait ng taong ito. Tingnan niyo yung itsura. Payag ba kayo? Mabait po siya. Totoo po yan, mabait po ito. Councilor Ryan Enriquez. Number 13. Kilala niyo ba to? Ano pangalan niya? Anong Warren Incenso? Ano pangalan niya ulit? Anong Warren Tosino naman? Ay, nako. Marami siyang maitutulong sa atin sa larangan ng edukasyon para sa senior citizen. Yung isang araw nga, pinag-uusapan namin yung bagong tayo natin. Di ba may mega dialysis center tayo? Isa sa pinakamalaking dialysis center yun sa buong Pilipinas. Opo, totoo po. May financial assistance pa. Hindi na tayo natapos sa center lang. Pero baka hindi nyo pa po alam. Sa tabi ng dialysis center natin, meron tayong bagong tayong pasilidad para sa mga elderly o para sa atin nakatatanda. Gagamitin siya bilang step down. Pag medyo magaling ka na sa ospital, di-discharge ka na. Excuse me po. Excuse me po. Ano na nga sinasabi ko? Kunyari, nasa ospital ka, elderly. Sabihin natin, 70 years old, 80 years old. Parang siya.
I-discharge na. Papauwi na ng doktor, kaso medyo mahina pa. Pero wala nang sakit, pero medyo mahina pa. Pwede siya dalhin dito sa pasilidad natin. Sa health center, nakita na medyo nangihina yung senior o yung elderly natin. Pero hindi naman sapat para dalhin sa ospital. Pwede rin siya dun sa elderly care facility natin. At yung maganda dito, alam nyo, yung teknolohiya at estilo ng caregiving po rito ay galing Japan. May partner tayo na Japanese, in-import po. Sila yung nag-training sa atin. Pati yung mga sensor ng kama, ng ilaw, yung temperatura sa kanila galing. Nung isang araw, Okay na po, palit-palit lang. Ayan, talaga po. Sa isa lang po ang pagpapapicture. Yung bata, huwag kayo pasok. Maagat pa. Yung may bata, huwag kayo pasok. Yung may baby. Baka maipit. Huwag po, ba't po na kayo nandito, ma'am? Palit-palit Kaya lang. nga.